hong nangyari po kahapon po, ano, kung saan po mga kabida, sangkatutak po na batikos na inabot po, ano, ito hong si Senator Tito Sotto, dati hong Senate President po, ano, mga kabida. Matapos pong muntik ng naaresto po, ano, mga kabida, ito hong si Senator Bato de la Rosa, nang magpakita po ito kahapon dyan po sa Senado. Kasi magtakin nyo mga kabida, pinapasok pala ni Senator Tito Sotto ito hong mga NBI operatives, ano, dyan po sa Senate, okay, para lang po aristuhin ito hong si Senator Bato de la Rosa. Siguro natunugan po nila mga kabida na sisipot ito hong si Senator Bato, kaya andun po yung NBI. Nakikain pa nga doon mismo sa opisina daw ni Senator Tito Sotto po, ano? At inilihim daw niya ito, okay, sa kanya hong mga kasamahan dyan po sa Senate, ano po, mga kabida. Okay? Kaya nga hindi ho maiwasan po, ang dami hong mga description, pangalan, dito ho kay Tito Sotto ng mga netizens. Tinawag po siyang traidor, ipinagkanulo daw niya mga kabida yung kanyang kasamahan po, ano, sa mga otoridad na supposedly dapat protektahan po nila mga kabida ito hong si Senator Bato de la Rosa, dahil malinaw po mga kabida, ano, sa utos po ng Korte Suprema na hindi ho basta-bastang arestuhin po ang isang Pilipino na hindi ho idadaan sa due process mga kabida, ano po. Okay? Eto, babasahin ko muna ito hong article ng Ang Balita Ngayon, ano po, mga kabida. Sotto, inilihim ba ang planong pag-aresto kay Bato sa Senado? Ito yung kanila hong headline. Lalong umugong ang kontrobersiya sa Senado matapos lumabas ang memorandum mula sa Office of the Sergeant at Arms kaugnay ng umano'y planong pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado. Ayan. Ang naturang memorandum ay inilabas bilang tugon sa direktiba ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na nagbigay ng detalyadong sequence of events kaugnay ng nangyaring operasyon at pagpasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado. Ayan. Sa memorandum, nakasaad na ang umano'y operasyon ay isinagawa as per guidance. Ito as per guidance umano ni dating Senate President Tito Sotto. So meaning, siya yung nagbigay po ng authority po, ano, sa mga NBI operatives na pumasok po sa Senado, okay, para aristuhin po mga kabida ito hong si Senator Bato de la Rosa. Okay? Ito po, as per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente C. Sotto III. Mas lalong uminit ang usapin matapos mabunyag na ipinakita umano ang warrant kay Sotto bandang alas 2 ng hapon. Ngunit hindi pinayagang maibahagi ang mga kopya nito. Or, on or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned. But copies were not allowed to be distributed, ano, mga kabida. Okay? Kasabay nito, naglabas din ng pahayag si Senator Amy Marcos hinggil sa umano'y naging paliwanag sa kanila ng mga tauhan ng NBI. Okay? Ito yung sinabi po ni Senator Amy po, ano, mga kabida, ang nakakapagtaka talagang sinasabi ng mga NBI, sabi nila, nagko-coordinate daw sila sa Senado at hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President. Okay? Pinakain pa doon sa kanya opisina at inaanyayahan na doon tumambay. Okay? Ikwinento rin ni Amy na nagulat umano sila nang malaman na may mga NBI agents nang nasa loob ng Senado habang hinihintay si Senator Bato de la Rosa. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin,
ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Dagdag pa niya, sinabi ng mga ahente na naghihintay sila dahil may planong pag-aresto kay De La Rosa bandang 2:00 ng hapon. Ayon. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2:00. Muling nabuhay dahil dito ang diskusyon tungkol sa Senate Resolution number 44 na inaprubahan noong March 16, 2026 kung saan iginiit ng Senado na dapat mabigyan muna ng sapat na panahon ang isang Pilipino upang magamit ang lahat ng legal na revenues bago isumite sa anumang foreign court, mga kabida. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon si dating Senate President Tito Soto hinggil sa memorandum at sa aligasyong lumutang kaugnay ng umano'y operasyon laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. So yun po yung nangyari po, mga kabida. Kaya pala nakapasok po yung mga ahente po ng NBI sa Senado dahil meron pong otoridad mula kay Senator Tito Soto. During that time, Senate President pa po siya, mga kabida, hindi pa po siya natanggal. Okay, wala pa pong nangyaring kodita, mga kabida, sa loob mismo ng Senate. Ang masaklap lang po dito, mga kabida, siguro masakit po ito sa panig po ni Senator Bato, at sa mga kasamaan po niya sa Senado. Dahil tila ipinagkanulo po, mga kabida, ni Senator Tito Soto, ito hong si Bato, dun ho sa mga tauhan po ng NBI, mga kabida, despite na meron pong existing na Senate resolution kung saan po, mga kabida, nagbigay protection dun ho sa isang Pilipino, okay, mga kabida, para magamit po ang lahat ng mga paraan, legal remedies, mga kabida, bago po ito dalhin sa isang foreign tribunal po, mga kabida. Okay? Pero hindi ho nirespeto 'yon. Okay? Mga kabida. Okay? Kumbaga binackstab po ni Senator Tito Soto po ito hong si Bato eh. Hindi po inakala po, mga kabida, na kung sisipot doon ho si Bato, okay? Nag-abang na pala yung mga taga NBI po sa kanya, mga kabida. 'Di ba? Kaya 'yun yung masakit kasi ang buong akala po ni Bato, kakampi po niya si Senador Tito Soto kahit na magkaiba po sila ng posisyon. Okay? Magkaiba po sila ng pananaw po, mga kabida. Pero magkasama po sila sa Senado eh. At saka pangalawa, si Senator Tito Soto, nagsilbing ama yan ng mga senador dyan, mga kabida. Pero nakuha pa rin niyang ipinagkanulo po ito kung si Senator Bato, mga kabida. Kung i-interpret mo, kabida, ito hong isiniwalat po dito ho sa memorandum po ng Sergeant at Arms, mga kabida, po ng Senado. Okay? So far wala pa pong tugon dito si Senate President Tito Soto o former Senate President Tito Soto patungkol ho dito, Kaya nga pala nung pumasok po si Bato sa Senate Hall, napansin po itong si Senator Tito Soto nasa gilid lang po, nasa tabi-tabi lang, mga kabida. Okay? Yun pala, siya pala yung naging dahilan, sa muntik ng pagka-aresto po, kay Senator Bato de la Rosa, mga kabida, po. Okay? Kaya nga, ang nangyari po kahapon, nagkaroon po ng medyo kaguluhan po sa Senado, nagkaroon po ng habulan, mga kabida, inabol po nila si Senator Bato de la Rosa. Subalit hindi po nila naabutan po at nakapasok po ng Senate Hall. Okay? Mga kabida, po. Ang problema lang kasi ng NBI, okay? Hindi po nila nirespeto po ang Senado. Okay? 'Yun yung obserbasyon po ng mga tao po sa kanila kahit na po yung leadership, bagong leadership po ng Senate eh. Okay? Hindi po nila nirespeto po ang Senate po, mga kabida. Oh, may empleyado nga ng Senado binugbog pa. See? So, yun, ang nangyari po, mga kabida, po. Buti na lang, napahupa po ito, bandang 7:00 ng gabi, matapos pong nilift itong lockdown po sa Senado, mga kabida, po, Okay? So, sa tingin ho ninyo, mga kabida, ito kung ginawa po ni Tito Soto, kay Senator Bato de la Rosa, kung saan po ay tila ipinagkanulo po niya, trinaydor po niya, mga kabida, ito kung si Senator Bato,
Sa tingin ho ninyo, katanggap-tanggap ba ito, ano, mga kabida, bilang isa hong dating Senate President at nagsilbing ama po ng mga senador dyan po sa Senado, ano, mga kabida? Okay? Kasi para sa akin, personally, parang hindi ko matanggap yun eh, ano? Kasi, yun nga eh, aside sa pagiging Senate President, siya po yung itinuturing po na ama dahil siya po yung pinaka-veterano po dyan sa Senado po, ano, mga kabida, ito hong si Senator Tito Soto. Pero hindi ko po pangunahan po, ano, ito hong si Senator Soto dito, ano, mga kabida, kasi gusto ko pong marinig yung kanyang side. Okay, kung bakit nangyari po yung pagpasok po ng NBI. Bakit pinayagan po niyang NBI na arestuhin po, ano, ito hong si Senator Bato de la Rosa, ano po, mga kabida. Okay, gusto ko po malaman yung kanyang rason dito bago po ako humusga sa kanya, ano, mga kabida. Kung tama ba yung ginawa niya o hindi. Alright?